Mga kapatid, God bless, good morning. Ayun, salamat sa Lord na saan man tayong dako sa oras na ito ay nasa harapan tayo ng Panginoon para pagbulay-bulayan yung mga salita niya at sundin na rin at ipamuhay para mapagnabangan natin. At thank you, Jesus. Ang pag-aralan naman natin ngayon mga kapatid ay dito sa Bilang, chapter 23, yung paglalakbay ng ating mga ninuno. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito ay may mga aral tayong makukuha dito. Kaya binabaybay natin itong mga karanasan nila para may matutunan tayo at may maipamuhay. Yung matagumpay nila noon, tagumpay din natin ngayon kung tayo ay makinig at sumunod na rin. Amen? Praise God. Hallelujah. Dito sa Bilang 22 verse 6, so yung pag-utos ni Balak kay Balaam na sumpain yung mga Israelita. Hallelujah. Yun na hanggang ngayon ay mayroon talaga mga nagbabalak at sumusumpa sa atin, pero ang Diyos ay napakabuti at lagi tayong sinasamahan at binabantayan. Amen? Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Bilang 22 verse 6, napakarami nila, magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain, sapagkat alam kong pinagpala ang basbasan mo at milamalas naman ang mga sinusumpa mo. Isipin mo to si Balak, kung sumanong ugali, aray. Gustong ipasumpa mo tayo, hindi naman siya inaano. Hanggang ngayon, marami yung mga si Balak na itong ano-anong binabalak sa atin. Praise God. Yung sila mismo sumusumpa sa atin, kung ano-anong kasinungalingan binibintang, para nga tayo ay mapahamak, para tayo maagawan kung anong mayroon tayo. Pero lahat yan nakikita ng Lord, mga kapatid. Amen? Verse 9 hanggang 12. Tinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Nagtanong ang Panginoon, pero kilala naman niya lahat ng tao, mga kapatid. Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Sipor. Gusto niyang sumpain ko ang sambahayang galing sa Ehipto. Ayun, ito lumabas na si Ehipto, yung ating mga ninuno. Sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid, baka raw po sa ganoong paraan niyang maitaboy sa malayo ang mga iyon. Verse 12, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy niya sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Amen? Praise God. Napakabuti ng Lord. Hindi pwedeng sumpain ni Balaam yung mga pinagpala ng Lord. Verse 38, sumagot si Balaam, naparito nga ako, ngunit wala akong maaring sabihin, liban sa pinasabi sa akin ng Diyos. Sabi niya. Tinanong siya ni Balak ulit. Ito si Balak na ito ay puro pangangamkam ang iniisip nito. Kaya salamat sa Lord na kahit may mga balak ngayon na ano-ano nung binabalak sa atin, pinagtatagumpay tayo dahil tinutulungan tayo ng Lord. Amen? Dito na tayo sa Bilang pa din. 23 verse 8. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko sumpain, sabi ni Balaam. Ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil? Oo nga, paano nga? Praise God. Tapos, diretso na natin hanggang 12 mga kapatid. Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Mapalad tayo daw kaysa mga iba. Amen. Praise God. Pero kung tingnan mo yung mga nangyayari na talos pigain ka sa aapi ng yung mga karanasan natin mga kapatid, purihin ang Diyos. Salamat sa Lord, ito, tagumpay tayo. Praise God, kasi nga, nakatunghay ang Lord. Mula sa kaburulan, ito sabi ni Balaam. 10 hanggang 12, Bilang 23, 8 hanggang 12 mga kapatid. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya, kung ang Israel ay bilangin ito ba'y makakaya? Mauutas nawa akong gaya ng anak ng Diyos sa kapayapaan ng matuwid buhay ko naway matapos. Sabi ni Balaam, ayan hiniling niya na oo nga naman. Kahit pagdating ng takdang panahon, yung buhay matapos dahil may na pakinabang yung matuwid, ang Panginoong Yahweh, ang Panginoong Hesus na matuwid. Amen. Na tayo siya ang ating sinusundan. Hallelujah. Kahit daw matapos ang buhay na naway daw ay magwakas sa kapayapaan ng matuwid. Hallelujah. Praise God. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Ngunit sa halip ay binasbasan mo pa sila. Hallelujah.
Sumagot siya, hindi maaring di ko sasabihin ang pinasasabi ni Yahweh. Hallelujah. Ayan, kailangan po anong pinasabi niya, yun lang sasabihin. Hanggang sa panahon ito mga kapatid, ito'y paalala rin sa atin kung ano yung pinasabi niya. Manindigan tayo, hindi yung pagdating ng, dapat yung, ang takot natin kay Yahweh ang manaig, hindi yung matakot tayong kanina tapos magsinungaling tayo. Ay, kawawa tayo, hindi tayo maliligtas. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 16, pagkalayo niya ng konti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Kung magnabalak nila na yan, ako, bala ang Panginoon dyan. Kami nga sa aming mga sariling karanasan mga kapatid, hindi na namin iniintindi kung ano yung binabalak ng mga masasama na yan. Excited kami sa gagawin ng Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Ito yung pinakakaaliwan namin ngayon, yung pagsishare ng salita ng Lord na ito at malugod siya at siya nang bahala dyan sa mga nagbabalak ng kung ano-ano na yan sa buhay natin mga kapatid. Amen. At kung tayo namang babalak dito, tumigil na tayo kasi kawawa tayo. Wala namang ibang maperwisyo doon sa pagbabalak natin ng kasamaan kasi babalik din naman yun. Ano nga ang tinanim, kung anong binabalak no, siya din aani. Praise God. Magtanim tayo ng mabuti para aani tayo ng mabuti. Sa una siguro magtatagumpay kapag pagbulta nun ako ay maaanod ka ng baha. Amen. Kaya yung nagbabalak ng sama sa rin, hayaan lang natin yan. Tiis-tiis lang tayo at manalig tayo sa Lord. Huwag tayo patol ng patol. Kasi nako, halakhak yan si Dimong pagka pinatulan mo yung kampon niya. Praise God. Hallelujah. Yung mga umiibig nga sa salapin ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Yan yung mga kalaban natin nga umiibig sa tunay na pag-ibig ng Lord. Amen. Praise God. Pero hindi naman mananaig yan. Dahil sa una lang yung kala na nagtatagumpay sila. Thank you, Jesus. Bilang pa rin, 23, verse 19 hanggang 20. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Hallelujah. Aray. Ayun. Sino ngayon? Tulad ng tao. Lahat ng tao ay sinungaling. Pero ang Diyos ay hindi. Buti pang mga pusa at mga aso, hindi sinungaling. Hindi nga nagmumuray, hindi sila nananraitor kasi nga mabubuti sila. Amen. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ayan, mga pangako sa atin ng Lord, tutuparin na niya sa takdang panahon. Amen. Kailangan natin magtiwala. Praise God. Ang utos sa akin sila ay pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Sabi ni Balaam, hindi ka naman niya kayang bawiin. Praise God. Thank you, Jesus. Bilang pa rin. Kailangan magbilang tayo ng pagpapala. Kasi padaanin naman talaga tayo ng Lord sa mga pagsubok na ito para pagtagumpayan natin at bubuhos naman na sa ating mga pagpapala. At saka yung mga magawa ng siyempre may parusa. Napakalinaw yun at nangako sa atin ng Lord. Praise God. Hallelujah. 25-26. Sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mong silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpalain. Hallelujah. Ayun. Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Tama. Tingnan mo, nanindigan ito si Balaam. Hindi na sinunod yung si Balak. Yung mga balak nila ay sa kanilang yun babalik. Amen. Bilang pa din, 24 verse 10-11. Galit na galit si Balak. Kaya yung mga nagbabalak sa ating mga katarantaduhan, galit na galit. Hanggang sa mapatid na yung ugat nila sa liig, sa kagagalit nila, sa kasakiman nila. Ay di, sila rin naani. Thank you, Jesus. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigigil siya sa galit. Ayun, yung mga nagbablak sa atin, nanggigigil na yung mga yan. Kaya nagmukha na silang gatil. Hallelujah. Praise God. Nanggigigil sa galit si Balak kay Balaam. Kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginawa mo? 3 bisis mo pa silang binasbasan, mabuti pa umuwi ka na. Parangalan sana kita, pero hinadlangan na iyon ni Yahweh. Ayun, akala din man itong mga nagbabalak ng kasamaan sa atin, lingkod sila ni Yahweh. Hindi nila alam na lingkod na sila ni Yahweh. Ayun, yung mga taong sakim at ganid. Gusto pang mamirwisyo ng kapwa. Pero hindi naman yan magtatakal ng mga kapatid. Na ayun, nabasa lang natin, naranasan natin na, ay grabe. Pero ang Diyos ay napakabuti. Ito na nga, tagumpay pa rin tayo. Glory to God. At nagmumukhang gatil na gutom yung mga kaaway natin. Bago tayo ay simple lang ang buhay. Busog pa din. Praise God. Dahil binusog tayo ng una sa lahat ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya hindi na tayo tabla ng pang-api ng mga kampo ni Satanas na yan. Sus,
bahala sila sa buhay nila. Praise God. Pero tayo, bahala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Bilang pa din 24:14, uuwi ako, ngunit sabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Anong gagawin ni Yahweh sa bayang iyan, sa sambayang iyan, puno ka ng sakim at ganid. Praise God. Ang gigigil siya at pinauwi na niya ay uuwi nga naman din si Balaam, pero sabihin mo na daw yung gagawin ng bayang ito balang araw. Praise God. Pero sa panahong ito mga kapatid, ang Lord ang gagawa nun sa kanila balang araw. 18 hanggang 19, sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir, samantalang patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Yung Edom at Seir kasi ay lahi yun ni Esau. Praise God. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang matitirang buhay sa mga lungsod ay kanilang uubusin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Lord. At itong mga salitang ito ay napatunayan na noong una pa man nila at napatunayan na din natin ngayon. Kailangan lang natin ay magkatatag at huwag patulan yung mga kampo ng dimong para tayo ay huwag maprovoke at tayo ay mapahamak din. Praise God. Hallelujah. At binabalutan tayo ng banal na dugo ng Lord. Tingnan mo nga doon sa unang pinag-aralan natin, 1 John 5:18-19. Tayo magpatuloy sa pagkasala kasi iningatan tayo ng anak ng Diyos. At alam natin na tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon kahit ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dimong. Nanaigbaga naman ang dimong sa Panginoon, digat hindi. Kaya ayun yung ating panlaban. Praise God. 23, patuloy siya sa kanyang pahayag, sino nang maaring mabuhay kapag ito'y sinagawa ng Diyos. Huwag tayong piling kasi ito ay para paalala din sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. In 31 verse 3. Ito na yung panahon na parusahan na ni Yahweh, yung mga nagbabalak ng kasamaan, si Balak. Na pinasumpa kay Balaam. Ang mga pang-aapi nila, inutusan ni Yahweh si Moses na ipaghiganti yung kanyang bayan na naglalakbay na gustong perwisyohin itong si Balak. Ngayon, mga nagbabalak sa atin, tinan mo, magkatunog. Praise God. 31 verse 2 and 3, ipaghiganti mo muna ang sambayang Israel sa mga Midyanita. Pagkatapos, papahingahin na kita sa piling na iyong mga yumaong ninuno. Ito yung sinabi ng Lord kay Moses. Verse 3, kaya sinabi ni Moses sa mga Israelita, humanda kayo sa pakipagdigma laban sa mga Midyanita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Yan yung mga Midyanita na naghahangad ng masama laban sa kanila. Kaya tunay talagang salita ng Lord. Diba sabi nga doon sa Kawikaan 10:24, ang hinahangad daw ng masama ay magaganap sa kanya, subalit ang mga minimithi ng matuwid ay matatamo niya. Isipin mo yun. Praise God. Yung sino yung matuwid na yun? Ang kinakatukutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Amen? Ayun, ang hangarin ng matuwid. Yung matuwid na ating tagapagtanggol ay matatamo natin. Amen? Praise God. Ayun, siya magtanggol sa atin. At ito nga 7:8, bilang pa rin 31 verse 2 and 3 tapos 7:8. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moses, nilusob niya ang mga Midyanita at tinigbak ang lahat ng lalaki kasamang 5 hari ng Midian na sina Requiem, Surhor at Riba, pati si Balaam na anak ni Beor. Ayun, pati si Balaam na nagsabi, ayun, dito tayo magtatapos mga kapatid. Pati si Balaam na inutusan niyang magsumpa na humiling na naway daw matapos ang kanyang buhay sa katamikan ng matuwid. Tingnan mo nangyari sa kanya. At least, natapos nga naman yung buhay niya sa kapayapaan ng matuwid. Amen. Dito tayo magtatapos. Praise God. Nasama sa doon sa natigbak ng mga Israelita nung naghiganti na si Yahweh doon. Intusan sila. Pero ngayon, bahala ng Lord kung paano sila gantihan. Praise God. So, hindi natin hinahangad yun. Pinapaubayan natin sa Panginoon. Sabi bilang 23 verse 10, ito din kanina yung sinabi. Ang lahi ni Jacob alabok ang kagaya, kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? O hindi ang makakaya kasi nga kasi dami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit daw. Mautas nawa akong gaya ng anak ng Diyos sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Sabi ni Balaam, ayun, natapos ngayong buhay na. Kasi nagkaroon ng kapayapaan ang mga Israelita nung natigbak na nila tong mga hari sa Midian, tapos kasama to si Balaam na nangyari nga.
Yung sinabi niya doon sa Bilang 23 verse 10. O, di ba? Ang galing ng Lord. Amen. Praise God. Kaya lahat ng mga binabalak ng kung sino man yan sa atin, mga kapatid, ay wag na natin bigyan ng pansin yan. Ang pansinin natin yung kabutihan ng Lord para tayo magtagumpay. Kasi ang Lord nga ay mapanibughuin. Hindi dahil sa mga rebulto kung ano yun, pang inuna mo pang pansinin yung mga salitang karumal-dumal kasi doon sa pangako ng at mga ginawa ng Lord. O, di ba? O di tuloy nangarag ka. Samantalang kung ang pagbulay-bulayan mo lang yung kabutihan ng Lord, ay napuspos ka pa. O, nalugod pa ang Lord sa'yo. Ay kung pagbulay-bulayan mo yung mga binabalak ng kasamaan ng mga sakim at gani, di nagagalit ka tuloy. Ayan, pare-pareho na tuloy kayo. Amen. Praise God. Kasi tayo mga anak ng Diyos. Kaya naiba yung ating mga pag-iisip. Praise God. Pinalaya lang tayo sa galit, sa kung ano-ano man yan. At ang kabutihan ng Lord ang ating araw-gabi na pinagbubulay-bulayan. Amen. Praise God. Kaya ang saya ng buhay, mga kapatid. Salamat sa inyong mga kapatid sa pakikinig. Walang sawa ako nagpapasalamat pa ulit-ulit sa inyo dahil malulugod ang Lord sa pakikinig natin at pag tutupad sa kanyang mga utos at mapuspos tayong pag-ibig ng Lord. Yung ating mga mahal sa buhay, maiibig na natin. Hindi natin makita yung puro mali na lang, kundi hanapin na natin yung mga nagawa nilang kabutihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise God.